What's up, what's down, what's in the middle, guys? Welcome. We are Group 1 presenting our podcast titled Perfectly Hilarious Tale, hosted by our beautiful leader, El. So this is our girls, Rona, Nico, and PJ. Gusto mo lang itanong kung ano yung first pet nila? Akin aso, Aspin siya na galing sa lola ko. Same yun din. Aspin siya na anak ng dati naming Aspin din. Sa akin, German Shepherd, ano siya? Binigay ng tito ko kasi ano siya, anak siya ng mga asong pulis. So, first question ko is, ano yung tips na mabibigay na para sa mga dog parents? For me, bigyan nila ng time yung mga alaga nila sa labas ng bahay para mag-exercise. Tapos magkaroon din sila ng healthy diet para sa mga alaga nila. Ano nila? Ayusin na nila yung mga healthy livings na ito, katulad ng mga pagkain. Tapos, pagbibigay ng tamang paligo at vitamins din. Sa akin, dapat alam nyo kung anong itsura ng aso pag may sakit siya. Kasi lapitin yung German Shepherd ng parvo, tsaka distemper. Kasi yung parvo, ayun yung sinusugat yung tiyan niya, tapos yung distemper sa buto, tsaka sa utak. Ayun lang. Second question is, ano yung dapat iwasan ng aso ninyo? For me, chocolate. May history na kasi yung first dog namin ng pagkadedo dahil sa pinakain ko siya ng chocolate. Pero reasonable yon, bata pa ako nun. Okay. Akin naman, iwasan yung mga mabubutong pagkain kasi minsan hindi nila natutuno sa tiyan nila yun. Minsan nabara sa bitukan nila yun eh. Kasi minsan nabalita na rin yun pagkalok ko. Sa akin yung mga prutas na bawal talaga, tulad nung grapes, tsaka yung may malalaking buto. Okay. Third question is, ano yung dapat i-prepare kapag mag-a-adapt ka ng dog? For me, wala akong kilalaman dyan o wala akong alam. Kasi so far, yung next na naging aso namin, ninakaw ko lang siya. Ninakaw ko lang siya sa tito ko habang nakatalikod siya. Wala na din naman siya nagawa nung nadala na namin siya sa bahay. Akin naman yung mga kulungan at tali, dapat naka-ready na yun pag alam mo mag-a-adapt ka kasi minsan yung ma-adapt mo, medyo hyper, pwede siya makagat, kaya dapat mo muna ikulong o itali siya. Sa akin yun, kung mag-aalaga kayo ng malaking aso, dapat iparehistro niya siya sa tamang ng mga aso. Kasi dun malalaman yun eh. Pag nawala yung aso mo, dun siya may ilalagay silang chip sa leeg niya, kung sana yun ang i-scan nila para kung kaninong alaga yun. para matrack. Oo. Kapag nag-missing, ganon. Hindi ako makarelate. Hindi ko ginagawa. Okay, last question. Pwede ba kayong magbigay ng tips and advice para sa mga dog parents? For me, alagaan lang nila tapos mahalin nila yung mga alaga nila. Kasi kagaya ng tao, yung mga aso, may nararamdaman din sila. May feelings din sila. Kaya once na, for example, nakasira sila or something, huwag nyo silang saktan o kaya pagsabihan nyo lang sila para kahit paano maano naman din nila yun. Ano lang, katulad sabi ko sa kanina, bigyan na ng attention, tas onting yung mga health living nila, bantayan nyo para kung may masama mangyari, maalaman nyo agad. Sa akin naman, pwede nyo siyang i-train kung gusto nyo isali sa mga contest para pwedeng may makuha kayong pera doon. Or makilala yung aso nyo. Baka kuning artista, ganun. Pwede na yun. Mga commercial, Oo, pwede. commercial. Carry pa ba yun yung aso ko mukhang? Pwede yun. Pwede yun. Basta i-train mo. Ay, hindi madadala ng train. Hindi na madadala ng train yun. Na siya, spoiled na siya masyado ng kapatid ko. Umiihi na sa loob ng bahay yun eh. Grabe. Ako Okay. patagalinis. Okay. Okay, so that's all po para sa mga dogs. Thank you! Thank you. Thank you. So, welcome guys! Welcome to our second segment. Ang pag-uusapan natin for today's video is about cats naman with our special guest, Angelo Ramilin, also Althea. Say hi guys! Hi! So, how was your day? Okay lang naman na masaya kasi nakapunta dito. Pagod din, daming gagawin. Daming gagawin. So, pwede na tayo magpatuloy sa question? Okay. Anong mga tips ang mabibigay niyo sa mga cat parents na nakikinig sa atin ngayon? So, kung gusto mo maging cat parents,
dapat ready ka sa gastusin para sa pusa. Kasi madaming gusto yung pusa mo eh. Sa akin naman bigyan niyo na siya lang ng pagmamahal kasi nararamdaman nila yung paano niyo sila mahalin kasi baka magtampo yung pusa umalis ganun. Baka mawala sila. Ano ang mga dapat iwasan ng mga pusa? Akala ko dati bawal sila sa shrimp kasi sabi ng mama ko na mamalat sila or nagkakaroon ng kate-kate ganun. Para sa akin naman ang dapat iwasan para sa mga pusa ay yung masyado silang kulitin. Kasi, ayan, baka masaktan ka nila, then baka mapahama ka pa ng ganun. Bakit kumakain ng mga damo yung mga pusa? Or grass? Kasi kapag may nakain sila na hindi nila ma-digest or matunaw ng acid nila sa stomach nila, kailangan nilang kumain ng grass para malabas yun. Yung sagot ko naman ay pareho lang kami kasi ay naman talaga yung tama nilang ginagawa para malabas nila yung hindi nila kayang ilabas. Okay, ano yung mga dapat i-prepare kung once na maisipan nyo mag-adopt ng cat? Una-una dapat meron kang cat litter. Kasi kapag may cat litter ka, kapag wala kang cat litter, kung saan-saan sila dudumi and babaho yung bahay. Sa akin naman, ang para sa ipe-prepare yung mga nila, yung tamang knowledge sa pag-aalaga ng pusa, then yung mga preparing sa mga pagkain nila, then kung saan sila titira, ganun. Tapos yung lugar kung saan sila dapat dudumi, ganun. Para hindi sila makalat kung saan. Then, pwede ba kayo magbigay ng mga tips or advice para sa mga cat parents dyan? Tips lang para sa mga cat parents, dapat ready kayo sa gastusin yung gastusin nila kasi madami silang kailangan. Maarte yung mga pusa eh. Hindi katulad ng aso. Sa akin naman, ang tips na may bibigay ko para sa inyo ay yung alamin kung may sakit ba talaga yung pusa or ganun lang. Ganun talaga yung mood nila. Kasi may time kasi ng mga pusa yan, moody yan, ganun. Bakit sa tingin mo may sakit yan tapos papadoktor mo na ganun. Mga ganong bagay. Kaya yun yung tips na malibig. Then, lastly guys, meron po pala tayong other guest. Siya pala si Tolosa. Miss Tolosa, ano bang mga pwedeng tips and advice na pwede niyong maibigay sa mga pusa at saka cat or dog lover dyan? Now, let's talk about the fun facts ng cats and dogs. Una, nakakatanggal ng lungkot ang mga dogs and cats. Lalo na sa mga balahibo nila kapag nahahawakan natin sila. Nakakatanggal sila ng problema. Yung mga ibang tao, na-realize nila na maganda pala mag-alaga ng hayop na aso at pusa kasi mapoprotektahan sila sa kahit ano. Like sa mga masasamang tao. Siyempre, kailangan din naman ng pagmamahal ng mga aso at pusa para makuha natin yung atensyon nila at yung fun nila. Kaya kailangan lagi natin papakainin yung mga aso natin at pusa natin. Huwag natin silang hahayaang hindi makakain araw-araw at laging yung pakakain ng vitamins. Yun lang. Bye-bye! Ngayon naman, may tatanong lang ako. Ano sa tingin niyo masasabi niyo about sa settings natin kung nasan tayo ngayon? Para sa akin, ang ganda ng scenery para siyang talaga siya, aesthetic. Bagay talaga siya sa mga millennials. Okay. Ano pa? How about sa drinks? Sa drinks, Grabe! Wait lang, hindi makarelate si Althea. hindi ko maano. Okay naman siya, to be honest. Ang lang sa akin, masyadong matapang. Parang freshly brewed. Tamang-tama talaga sa mga coffee lover. At ikaw, Althea, ikaw yung unang uminom, nakaubos, nawala na. Ano sa akin? Ano masasabi mo? Mapait siya sa una, pero kasi cold sa akin, habang natutunan ng yellow, mas umu-okay siya, hindi na siya pumapait. Ba't kasi kape pinili mo? Ewan ko din.